Okay po, so magandang hapon po sa inyong lahat. So salamat po sa Panginoon at muli, nandito po kayo ulit para mag-aral ng Biblia. So inihiling ko po na mag-focus po kayong maigi sa pag-aaralan natin. So bago po tayo magsimula, tayo muna po ay yumuko at tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Ama naming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat na sa amin ay may likha, salamat po Panginoon sa dakilang pagkakataon na ipinagalo mo po sa amin sa oras na ito, na kami po ay muling nagsama-sama upang makinig at mag-aaral, Panginoon, ng iyong salita. Sa oras na ito, kami po ay lubos nagpapakumbaba sa iyong harapan. Nabuksan mo po ang puso ng bawat isa na nakikinig sa oras na ito. Tulungan mo po na ang bawat salita na pag-aaral na namin ay maitanim sa puso ng bawat isa at maunawaan ito sa pamamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu. Tulungan mo din po ako, Panginoon, na maituro ko lamang ng tama ang iyo pong salita at hindi ang aking sariling opinyon o sarili ko man nakaisipan. Kaya Lord, mula sa simula hanggang sa matapos, sa inyo lamang po kami umaasa. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So kahapon po pinag-aralan natin yung Biblia, yung tungkol po sa ating buhay. Yung buhay po ng tao, pansamantala lang pinag-aralan natin. At pinag-aralan natin kahapon na mayroon tayong espiritu. Pag namatay ang isang tao, yung kanyang katawan babalik sa alabok, yung ating espiritu haharap sa Diyos para sa paghuhukom. Kaya yung purpose kung bakit po tayo nandito, review ko lang po. So wag nating makalimutan yung target natin. So yung layunin kung bakit tayo nag-aaral ng Biblia, wala pong ibang dahilan kundi para magkaroon po ng buhay na walang hanggan. So nakalagay yan sa John chapter 5 verse 39. Sabi niyan, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan, yung Bible po yung kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay meron kayong buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan po ng pag-aaral ng Biblia, ituturo nito sa atin kung paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya yung asal po natin ngayong gabi, napakahalaga. Sabi po sa Roma chapter 10 verse 17, sabi diyan, kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Para magkaroon tayo ng tamang pananampalataya, kailangan po makinig kayong maigi. Kung meron po kayong mga problema na iniwan sa bahay, pamilya, pera, love life, ano pa mga problema sa inyong buhay, nakikiusap po ako na itabi niyo muna siya. And then mag-focus muna po kayo sa pag-aaral ng Biblia para hindi tayo ma-distract. So ipagpapatuloy natin yung pag-aaral. So ngayon po, pag-iisipan natin, paano natin malalaman na totoo ang Biblia? Kahapon, binanggit natin yan. Kung talagang totoo, dapat meron pong mga ebidensya, patunay, at katibayan, yun pong mga kwento na nangyari noon. Maraming kwento sa Bible na nangyari noong unang panahon. Kung totoo yun, kung tunay yun, dapat may mga ebidensya, may katibayan. Kung walang ebidensya, ibig sabihin, peke yun. And then, dapat nagkatotoo at nangyari. Yun pong mga propesiya. Pag sinabing propesiya, mga hula, na isulat noon, 1,000 taon, and then natupad. Kung talagang totoo yung Bible, dapat natupad yung mga hula, yung mga prophecy. And then, dapat yung mga pangako ng Diyos na nakalagay dyan, nangyari. Yung plano ng Diyos dapat nangyari at nangyayari. So, titingnan natin ngayon. So, pag-isipan natin yung unang bahagi. Kung talagang totoo ang Biblia, dapat may mga ebidensya o patunay yung mga kwento na nangyari noon. Pag-iisipan natin yung mga kwento sa lumang tipan na nangyari noon. Kaya sa oras na ito, sa gabing ito, titingnan natin yung kwento ng halamanan ng Eden. Para, ninatawan ng iba, paraiso, yung halamanan ng Eden. Marami akong tinatanong, totoo ba yung halamanan totoo ba ang Biblia? Sabi nila, oo. Nasaan yung halamanan ng Eden? Nasa langit o nasa lupa? Sabi nila, nasa langit. So, ano yung ebidensya mong nasa langit? Hindi nila alam, hindi nila masagot. So, mahirap, sabi ko, mahirap maniwala sa isang bagay na hindi natin naiintindihan. Bago tayo maniwala, kailangan intindihin muna natin yung ating pinaniniwalaan. Totoo ba ito? Gaya ng Eden Garden. O kaya, yung Noah's flood, ayon sa Biblia, nagkaroon ng baha sa buong mundo. And then, yung kwento ng Tore ng Babel. Isa lang yung wika ng tao, nag-iba-iba. Totoo kaya ito?
And then pag-aaralan din natin, pag may time pa tayo, pag inabot ng oras, yung tungkol sa Sodoma at Gomora. Anong ginawa ng Diyos doon sa isang makasalanang lungsod na tinatawag na Sodoma at Gomora? And then yung huli, yung Red Sea Crossing. O yung mga Israelita, tumawid sa dagat. Ayon sa kwento, nahati yung dagat, tumawid yung mga Israelita. Yung mga kwentong ito, maraming tao, iniisip nila, alamat lang yan. Kwentong pangbata lang yan. Hindi daw po totoo. Kung ito, peke ang Biblia. Pero titingnan natin, kung may ebidensya na sumusuporta na totoo yan, kailangan maniwala tayo sa lahat ng nakasulat dito dahil mayroong ebidensya. Ang tawag niyan mga major events o mga malalaking pangyayari na nakasulat sa Biblia. Sa katunayan, 4 major events lang yan. May dinagdag po tayong isa, ito pong Sodoma at Gomora. So, iisa-isahin natin ito, titingnan natin kung totoo ang Bible. Unahin natin yung kwento ng halamanan ng Eden. Titingnan natin kung totoo. Yung Eden Garden, isang napakagandang lugar. Inilagay ng Diyos dyan, yung unang tao na nilikha ng Diyos. Nung nilikha ng Diyos ang tao, sabi sa Biblia, sa Genesis chapter 1 verse 27, kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Kagabi, pinag-aaralan natin yung sabi diyan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Pag sinabing ayon sa larawan ng Diyos, hindi ibig sabihin niya na may ilong din ng Diyos kagaya natin. Hindi po yan tungkol sa physical image. Yan po ay spiritual na larawan. Ang ibig sabihin, nang ayon sa larawan ng Diyos na nilalang, ang Diyos ay espiritu. Nung nilikha ng Diyos ang tao, inilagay din sa atin yung espiritu. Naninirahan yan sa ating katawan. Meron tayong espiritu. Yan yung larawan ng Diyos. Kaya tayo yung pinaka-espesyal sa lahat ng nilikha dahil meron tayong espiritu. And then yung unang taong ito na nilikha ng Diyos, si Adan at Eva, inilagay ng Diyos doon sa halamanan ng Eden. Sabi sa Genesis chapter 2 verse 8. Babasahin ko po. Naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa silangan ng Eden at inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. So, yung Eden Garden. Inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. Yung kanyang nilalang, yan po ay tumukoy kay Adan. Doon po sa halamanan ng Eden, merong dalawang espesyal na puno. Napakagandang lugar niyan. Nandyan yung tinatawag na puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. And then, nandyan din yung puno ng buhay o punong kahoy ng buhay. Dalawang puno. Marami pong puno dyan, mga prutas, pero yan. The tree of the knowledge of good and evil, and then yung the tree of life. Dyan po inilagay yung tao. Ngayon, nung nilagay ng Diyos ang tao dyan, nagbigay siya ng unang utos sa tao. Ito po yung utos ng Diyos. Genesis chapter 2, verse 16 and 17. Sabi ng Diyos, at iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon, ay tiyak na mamamatay ka. Yan ang utos ng Diyos. Malaya kang makakakain mula sa lahat. So sabi ng Diyos, pwede mong kainin lahat ng mga prutas na nandyan, mga bunga na nandyan, ng punong kahoy sa halamanan. Subalit, mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, huwag kang kakain. Bawal po yung isang puno. Anong puno yun? Puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Sabi ng Diyos, kapag kinain niya, ano po mangyayari sa kanila? Pag kinain nila yung bunga na ipinagbabawal ng Diyos, anong mangyayari? Tiyak na mamamatay ka. Yun ang sabi ng Diyos. Sinabi ng Diyos kanina sa lalaki. Siyempre, yung lalaki, sinabi niya rin po sa babae. Nakikinig din po dyan si Eva. Pero sa lalaki, nakalagay ito lalaki. Ibig sabihin, direktang natanggap ni Adan yung salita ng Diyos. Pero yung babae, yan, naglakad-lakad doon sa halamanan ng Eden. Tinukso po siya nung ahas. Yung ahas, sumisimbolo yun kay Satanas. Sabi sa Biblia, sa Genesis chapter 3, verse 4 and 5,
Subalit, sinabi ng ahas sa babae. Ibig sabihin, nagsasalita po yung ahas. Tiyak na hindi kayo mamamatay. Ang sabi ng Diyos kanina, kapag kinain nila, mamamatay. Sabi ng ahas, tiyak na hindi kayo mamamatay. Sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo'y kumain noon, ay mabubuksan ang inyong mga mata at kayo'y magiging kagaya ng Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Sabi ng ahas, tiyak na hindi kayo mamamatay. Kainin ninyo. Ayon sa Biblia, titingnan natin kung ano nangyari. Isinapelikula yan. Panoorin natin. Noong unang panahon, nung nilikha sila, hubad ang tao. Hindi nahihiya. Wala pa pong kasalanan yan. Tingnan natin yung nangyari. Halimbawa lang po ito. Sorry. So, panoorin po natin ito. Si Adan at si Eva. They were naked. They were not ashamed. In the middle of Eden grew the tree of knowledge. The knowledge of good and evil. And God said to Adam, you can eat the fruit of every tree in the garden save one, the tree of knowledge. Its fruit is forbidden to you. If you eat it, you will die. Of all the creatures in the garden, the serpent was the most cunning. The serpent tempted Eve. Eat of the fruit of the tree of knowledge. You won't die. Your eyes will be open. And you'll be as God himself, knowing good and evil. So, yun po yung nangyari. Ayon sa kwento sa Biblia, kinain ni Adan yung bunga. Ano pong puno? Anong bunga ng puno yung pinagbabawal ng Diyos? Sabi ng Biblia, huwag mong kakainin yung bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. Baka akala na ng iba, kasi sa pelikula, mansanas. Yung hawak, baka sabi nyo, nasaan kaya yung mansanas? Hindi po mansanas yung kinain nila. Sa pelikula lang yun o sa drawing, nakikita natin na halimbawa mansanas. Pero, hindi natin alam kung ano talagang klase ng prutas na yan. Basta sabi ng Diyos, bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama, huwag kakainin. Kapag kinain nila, tiyak na mamamatay ka. Yun ang sabi ng Diyos. Pero sabi ng ahas, ni Satan, tiyak na mamatay. Nung kinain nila, namatay sila. Nung kinain nila yung bunga, agad-agad. Pagkakain, namatay agad. Hindi po. Kaya sinasabi ng iba, hindi daw nagsabi ang Diyos ng totoo. Kasi sabi ng Diyos, tiyak na mamamatay ka. Nung kinain nila, sa katunayan, nagkaroon pa sila ng mga anak, apo, dumami ng dumami yung tao. Kaya marami nag-iisip, ay, hindi totoo ang Biblia. At sinungaling ang Diyos kasi sabi ng Diyos, tiyak na mamamatay ka. Pero hindi naman namatay. Totoo yung sinasabi ni Satanas, tiyak na hindi kayo mamamatay. Pero hindi po. Yung Diyos, tama yung sabi ng tiyak na mamamatay ka. Pero ang Diyos sa atin na mamamatay.
hindi po yung physical lang na katawan, kundi yung kanilang espiritu. Sabi ng Biblia sa Ezekiel chapter 8 verse 14, ang buhay ng ama at ng anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Nung kinain nila yung bunga, nagkasala po sila, namatay yung kanilang kaluluwa. Anong ibig sabihin namatay ang kaluluwa? Immortal yan. Hindi dapat mamatay. Pero, pag sinabing namatay ang kaluluwa, ibig sabihin yan, pagkahiwalay sa Diyos. Lubos na pagkahiwalay sa Diyos. Nung nilikha ng Diyos si Adan, maayos ang relasyon nila sa Diyos. Wala pa pong kasalanan. Ang Diyos ay banal. And then yung tao, wala pang kasalanan. Matatawag natin, yung sitwasyon na yan, nabuhay ang kanilang espiritu, spiritually alive. Anong ibig sabihin ng spiritually alive? Maayos ang relasyon sa Diyos. Pero, nung kinain nila yung bunga na ipinagbabawal ng Diyos, nagkasala po ang tao. Dahil nagkasala, sila po ay napahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. So, yung sitwasyon din, hiwalay ang tao sa Diyos dahil sa kasalanan, ang tawag diyan, spiritually dead. Patay ang kanilang espiritu. Buhay yung kanilang katawan, patay ang kanilang espiritu. Anong ibig sabihin ng patay ang espiritu? Hiwalay sa Diyos. Dahil diyan, nagsimula yung kahirapan, sakit, pagdurusa, at impyerno. Ngayon, gusto ng taong pumunta sa langit. Ang problema, meron pong kasalanan. Yung naghihiwalay sa Diyos at sa tao, yun pong kasalanan. Yan. May harang na kasalanan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Sabi ng iba, Pastor, hindi ko maintindihan. Bakit po hinayaan ng Diyos bakit pa kasi inilagay ng Diyos yung puno doon ng pagkakilala ng mabuti at masama? Dapat hindi na. Kasi kasalanan nyo naman kukuha yung tao. So, yun pong puno, nilagay yung dalawang puno. Punong kahoy ng buhay at punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Nilagay din dun si Adan at si Eva. Yung puno ng pagkakilala ng mabuti at masama, huwag kakainin. Kasi, test yun sa tao. Ibinigay na ng Diyos sa tao ang lahat. Sa katunayan, noong unang panahon, hindi natin kailangan magtrabaho. Kasi lahat ng kailangan ng tao, nandyan na lahat para mabuhay ang tao. Ibig sabihin, ang kailangan na lang gawin ng tao, magpuri at magpasalamat sa Diyos. Yun lang, wala nang iba. Ngayon, ibinigay na ng Diyos sa tao lahat. Kung talaga ng Diyos lahat, dapat sumunod ka sa Diyos. Test sa tao yung puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Hindi tayo nilikha ng Diyos na robot. Nakikilos ka lang, depende sa pagkontrol. Kunyari, kinontrol ka ng Diyos na abante, di aabante ka. Pag atras, aatras. Hindi tayo robot. Meron tayong free will. Meron tayong kalayaan. Pwede kang sumunod, pwede hindi. Ngayon, kung ng Diyos lahat, dapat sumunod ka sa Diyos. Pero yung tao po, ginamit nila yung kanilang kalayaan sa pagsunod kay Satan. Dahil dyan, pinalaya sila ng Diyos doon sa halamanan ng Eden. So yan po yung maikling kwento tungkol sa halamanan ng Eden. Pinalaya sila ng Diyos doon sa halamanan ng Eden. Ngayon, pag-isipan natin yung kwento ng halamanan ng Eden. Una, totoo kaya ito? Kasi marami nag-iisip, alamat lang daw yan, kwento-kwento lang yan. Nasa ang lugar ang halamanan ng Eden? Sabi ng iba ay nasa langit po. Totoo kaya ito? Ang halamanan ng Eden. May mga ebidensya ba na nagpapatunay na totoo ito? I-check po natin sa pamamagitan ng Biblia. So, pakiusap, makinig po kayong maigi. Kailangan natin ng patunay na totoo ang Biblia. Mahirap paniwalaan to kung walang patunay. Kaya i-check natin. So, sa Bible, makikita natin kung nasaan yung halamanan ng Eden. Nakalagay po dito sa Genesis chapter 2, verse 10 hanggang 14. Sabi niyan, may isang ilog na lumabas mula sa Eden upang diligin ang halamanan. At mula raw inahati at naging 4 na ilog. Ang pangalan ng una ay Pishon, ang pangalan ng ikalawang ilog ay Gihon, ang pangalan ng ikatlong ilog ay Tigris, at ang ika-4 na ilog ay ang Euphrates. Doon may 4 na ilog. Yung una, Pison at Gihon. Yung pangatlo po, Tigris. Yung pang-4, Euphrates. Malalaman natin kung nasaan yung halamanan ng Eden
Sa pamamagitan ng mga ilog na yan. Kasi kung nasaan yung ilog, ibig sabihin, nandun yung halaman na ng Eden. Titingnan natin sa mapa yung lokasyon ng Eden Garden. Nandito po sa mapa yung Pilipinas, nandyan yung Korea, nandito po yung halaman na ng Eden. Medyo maliit po yan. Pero kung titingnan natin sa malapitan, ito po yung halaman na ng Eden. Ididikit natin yan. Nandito po sa Iraq. Bakit nandyan sa Iraq? Hanggang ngayon, nandyan po yung ilog na Tigris. Nandyan din yung ilog na Euphrates. 4 na ilog po yung binanggit ng Biblia. Pero yung 2 ilog, nandyan po sa Middle East, sa gitnang silangan, sa Iraq, Tigris at yung Euphrates. So, tingnan natin, may mga archaeologists, mga nagdodokumentaryo, sinabi nila, nandyan talaga yung halaman na ng Eden. Tingnan muna natin yung isang video ito ni Ed Lingao. Kilala niyo si Ed Lingao? Reporter siya. Nakapunta po siya dyan. Ginawa nila na yung dokumentaryo, yung gera ng Iraq, tsaka ng Amerika. Pero tingnan natin yung binanggit tungkol dyan sa Iraq, kung anong meron dyan. Kung masasay na pag-uusapan lang ng masakya, hindi na dapat na yung kapisa ang ilong Tigris. Kung naniniwala mo mga Biblia sa kawalan ng mga lalasa at pati ng Biblia, di ko mismo sa lugar na ito ang natin na pinagpigyan. Ito ang natin pabiso. Dito nagmula siya sa Naseta. Dito nagmula lahat. Mahirap ang paniwalaan pero dito sa bayan ng Kalapurna, pinagpagod sa ilalim ng Basra, ng dating Garden of Eden. Mayroon pang tinuloy ang Adam Street. Tububudaw mula sa sanga ng Koreknan, Kunyadan. Sa pagsabi ng Kainsin, ang dali ng isipin na ito dahil paraiso. Palo natutunan ng tao, pinakas maling, at nakumaling sa kamalian. Ngunit ang paraiso ay nabahiran na. Noong iran nilakwa, madalas po ang bayan ng bayan ito. Dahil ang paraiso, ngayon isang maliit na hotel, may basura sa daling ilog. Hindi na natakot ang kasaysayan ng paraiso. Sa hirap ng lalo sa pukin niya, pagkatkuha ng maraming karakter sa ating Biblia. Si Abraham, si Jonah, na nilulong Baliena, pati si Noah at kanyang apo. Sa lupang ito, Bimbeto ang bulong, ang Parao, ang unang Alpabeto. Kaya't nagmamali nila ng grabe ang kanilang kasaysayan. Mismong Joper, alam ang kanyang nakaan. So, yung Iraq, yan po talaga yung Eden Garden. Dahil nandyan yung 4 na ilog, pero hanggang ngayon dumadaloy pa rin yung 2 ilog. Sabi ng iba, ay hindi yan totoo. Kasi 4 na ilog. Nasaan na yung 2 ilog? Pinag-aralan po ng mga archaeologist. Sa tagal po ng panahon, ibinaon po ng Diyos sa ilalim ng lupa yung Eden Garden. Yung 2 ilog po, natagpuan ng archaeologist sa ilalim po ng lupa. In-extray po nila yung ilalim ng buhangin, nakita po dyan yung bakas ng lumang ilog. Dito po sa part na ito. Zagros Mountain, nandyan po yung isa, nandito po yung pangalawa. Sa may Saudi po yan, Iran, yan, Iraq. So, tingnan natin yung isa pang video na pag-aaral ng mga archaeologists. Si Zarins. The Garden of Eden, the biblical birthplace of all humanity. The story is one way of showing how the human world came to be as we know it. But is it just a story? Or did Eden really exist? Every culture has a story that says this is how we came to be, this is what happened. One maverick scientist was desperate to know the truth. Why do they tell that story? What do they tell them? And what's behind it? He risked everything to find the answer. This is the story of one man's quest for the Garden of Eden. The very text of the Bible actually provides some tantalizing clues about Eden's possible location. Genesis chapter 3, the famous story, has some verses in verses 10 to 14 where the river is said to come out of the Garden of Eden, and it becomes 4 headwaters, and the rivers in question are Tigris and Euphrates, and we all know where they are. They're the major rivers of Mesopotamia and modern Iraq. The other 2 rivers are called the Pishon and the Gihon.
Unlike the Tigris and the Euphrates, which still flow today, no one knew where these other two rivers once ran, or if they ever really existed. Locating these two rivers and where they joined with the Tigris and the Euphrates to form the famous four headwaters was the key to unlocking the mystery of Eden's position. Find the rivers, and Zarans would find Eden. About the time that Zarans was in the thick of his quest, a revolutionary new technology came online. Satellite imagery. NASA had recently launched Landsat, a satellite designed to photograph the planet in its entirety for the first time. Today, this kind of imagery is commonplace, but in the 1980s, it was revolutionary. A careful study of the images revealed a shocking revelation. A river, or more specifically, a dry channel snaking through eastern Saudi Arabia. It clearly marked where a river would once have flowed. Now, as well as the Tigris and the Euphrates, he had found a third river, the Pishon. The river originates in the northwest Saudi Arabia. It's called the Marima, and it has many multiple branches. And it comes down, it comes around a little bit, then it starts swinging north, and now the Arabs call it the Wadi Button, Belly Button River. And it comes around and makes a huge delta by Kuwait. Then they said, oh, the Gihon, it comes out of the land of Kush. And they go, well, he was explaining to you that Kush is another word for Iran. See? You have to know that. As it happens, there is a major river that still flows out of the Zagros Mountains, the land of Kush. Today, it is called the Karun. The Karun River, which comes out of Iran, is still there, still carries water, comes out of Zagros. Until it was dammed in the 1970s, it too connected with the Tigris and the Euphrates, at the exact place where the newly discovered Pishon also joins. These rivers form the so-called four headwaters that flowed southward to form one great river. Zarans believed this was the location of the Garden of Eden. Yan po mga historian, kinukonsider nila hanggang ngayon. Sa high school po yata, kung di ako nagkakamali, tinuturo yan. Ang tawag dito, Mesopotamia. Diyan nagsimula yung kasaysayan ng tao. Diyan po sa Iraq. So, may sabi natin, ayon sa Biblia, 4 na ilog, 2 ilog na lang dahil natakpan na po yung dalawa. Yan po ay lokasyon ng halaman na ng Eden. Bakit kaya? Ano pang iba? Sa lugar na yan, disyerto. Pero may mga nakuha na larawan kagaya nito sa mga kuweba. Ito po, yan. Yan. May larawan kagaya ito, nangingisda. Ito po ay bangka, may tao. Ibig sabihin, noong unang panahon, sagana po yan sa tubig. Iba ngayon. Ngayon po, disyerto. Noong unang panahon, hindi siya disyerto. So, lugar na yan, may mga ganito pong nakuhang larawan. Mga animals. Nanganginain po sila ng damo. So, makikita natin, sumusuporta na talagang noong unang panahon, yung Middle East, hindi siya disyerto. Napakagandang lugar niya noon. Ayon sa Biblia, may malalaking puno, may malalaking hayop. May mga merong mga dambuhalang nilalang. Nakalagay sa Genesis chapter 1 verse 21, kaya't nilikha na Diyos sa mga dambuhala sa dagat. Pero hindi lang sa dagat. May mga fossil na nakuha ng mga malalaking insekto, kagaya po ng tutubi. Yung fossil ng tutubi, nakuha po, 1 metro ang haba. Nampak, ganyan, 1 metro. Ngayon, ang tutubi, maliit lang. 1 metro ang haba. Yun pong lobster, 2.5 meter. Bakit kaya? Perpekto po ang klima noong unang panahon. Iba sa klima natin. Mamaya, malalaman nyo kung bakit. Yun pong lobster, 8 feet. Isang plywood po yan. Ang taas ng plywood. Yung pag... And then, totoo, wala, may nahukay na mga buto ng dinosaur. Walang salitang dinosaur sa Bible. Nakalagay, malalaking hayop. Gaya ng dambuhala. Ito po, kasama yan dyan. 20 to 30 meters ang haba niya. Na makikita natin, perfecto po ang klima noong unang panahon. And then, hindi lang
malalaki po mga puno. Malalaki, iba yung puno na nakikita natin, maliliit na lang yan. Pero imagine niyo doon sa Eden Garden, malalaki po ang puno. May mga ebidensya ng malalaking puno, kagaya nito. Tingnan niyo po sa picture kung ilang tao yan. 9 na tao. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalahati pa lang yan. Paano yung paikot pa? 12 days para putulin niya si Sequoia tree na yan. Ang laki. Yan. Nakita po ba kayo ng malalaking puno ngayon? Kagaya niyan? Sa Mount Apo, may nakilala po akong umaakyat ng bundok, mga mountaineers. Humingi ako ng picture sa kanya, binigyan niya ako ng almasiga tree. Nagulat po ako, malaking puno pala yan sa Mount Apo o century tree. Tawag nila, malaking puno. Napakalaki. Bakit? Doon sa mga lugar na malalamig, mahalumig-mig yung klima, may mga ganyan po, malalaking puno. Iba yung puno na nakikita natin ngayon. May imagine natin, doon po sa halaman ng Eden, sobrang laki na mga puno. Dahil perpekto ang klima. Napakagandang lugar. Yan. Ngayon, na kagaya nito. Pero tingnan natin kung ano nakitang ebidensya sa mga disyerto. Panoorin natin ito. 어떤 자갈 앞에서 우리는 교황국을 발견했습니다. 오랜 세월에 걸쳐 나무가 형태를 유지하는 내부의 규산성분으로 대체된 그마저는 나무 화석입니다. 나무가 돌로 변했지만 나무의 원형을 간직하고 있는 것이죠. 이들 교황국 가운데 길이가 20m를 지리되는 것을 찾았습니다. 사원에서 이런 나무가 자라다는 것은 불가능한 이유로 먼 옛날 이것의 환경이 지금과 같지 않았을 거라는 추측을 해왔습니다. 우리는 이 자갈 앞에서 또 다른 화석을 찾았습니다. 이번에는 동물의 화석 같았습니다. 우리가 찾아서 조회한 것은 놀랍게도 공룡의 발견이었습니다. 이곳 지하에는 대단히 큰 교황국과 공룡의 화석을 포함하는 지층이 있다는 얘기가 됩니다. 이 화석들은 이 일대에 한때 커다란 나무들과 공룡이 살았었다는 분명한 증거라고 할 수 있으며, 그렇다면 그 옛날 이곳은 물과 비가 충분했던 곳이었다고 할 수 있습니다. 우주 공간에서 사방 상황을 보면서 이곳은 한때 물이 풍부했던 지역임을 알 수 있습니다. 사막의 물은 한껏 메마른 데다 입자의 물과 비결을 모르기 때문에 특정한 파장에 전달하는 그대로 통과시킵니다. 사막물의 이러한 특성을 이용해서 모래는 치용을 감사할 수가 있었습니다. 전판 영민도 층대는 모래층을 통과했지만 이내 그 밑에 있던 모함에 반사됐던 것인데, 보시는 것이 사막이 되기 전 이곳의 지형입니다. 모래벌판 밑에서 강물이 흘렀던 흔적들이 나타납니다. 나이가에 비빌 만한 큰 강들이 하나도 아니고 여럿씩 있었다는 얘기입니다. 오늘날 모래구름과 모래폭풍 속에 있는 사막을 보자면 언뜻 수긍이 안 가는 얘기입니다. So makita natin, may mga evidence. Yung tao po, ayon sa Biblia, may mga higante sa Biblia. May malalaking tao. Yung nahukay po, nabuto ng tao, yung sahita, ayan po, 4 to 5 meters po ang tao noon. Kung makikita nyo sa picture, yan pong sahita niya, eto siya, hanggang balikat niya lang. So pag-isipan natin, nasaan na yung halaman ng Eden? Anong nangyari sa halaman ng Eden? Bakit hindi na natin nakikita yung halaman ng Eden? May sagot po ang Biblia. Nandito po. Sabi sa Ezekiel 31 verse 18. Sabi, sino sa inyo ang gaya ng punong kahoy sa Eden, sa kaluwalhatian at sa kadakilaan? Tingnan niyo yung kulay pulang verse. Iba punong kahoy sa Eden sa pinakamalalim na bahagi ng lupa. Yun daw Eden,
ibababa ka na kasama ng Eden sa pinakamalalim na bahagi ng lupa. Ibig sabihin, yung halaman ng Eden, tinakpan, ibinao ng Diyos sa ilalim ng lupa. Yung malalaking puno, malalaking hayop, ibinaon sa ilalim ng lupa, naging siyang disyerto. So, maaari magtaisip kayo, ano yung ebidensya na talagang nandun yan sa ilalim ng lupa? Di hukayin natin. Pero kahit hindi nyo po hukayin, yung ilalim tunay na nandyan yung halaman na ng Eden. Kung titignan natin yung picture, ganito po ang nangyari. May malalaking hayop at puno. Ibinao ng Diyos sa ilalim ng lupa. Ibabawan ka sa pinakamalalim na bahagi ng lupa. Yan. Nasa ilalim na po ng lupa. Anong ebidensya na nandyan? Sa ilalim po ng disyerto, may mga lumalabas na krudo. Magugulat kayo. Disyerto ang Middle East. Pero sa lupa, sa ilalim ng lupa, marami nakukuhang langis. Nandyan po ang mina ng langis. Sa katunayan, 77% ng langis sa buong mundo nanggagaling po dyan sa Middle East. Yan pong langis nanggagaling yan sa mga nabulok na hayop. Sa tagal ng panahon, kumatas, yung mga puno. Dapat sa atin may langis eh. Kasi may animals, may puno. Pero dito, disyerto. Pero may langis. Dahil po yan, doon sa halaman na ng Eden. Kung titignan natin sa mapa, kung titignan nyo itong mapa, nandyan yung ilog Tigris, nandyan yung Euphrates. Sa lugar na yan, may mga triangle. Yung triangle, ito po yan. Yan yung kumukuha ng langis sa ilalim ng lupa. Hindi po yan poso yung mga triangle, hindi tubig. Langis ang kinukuha sa ilalim ng lupa. So yan po ay ebidensya na totoo ang Biblia. Archaeologically, totoo po yung Biblia. Naintindihan niyo po? Sunod, nagkaroon po ng baha ayon sa Biblia. So si Adan at Eva lang ang tao noon sa Eden Garden. Pero po yung tao. Yan. Nagkaroon po sila ng mga anak, mga apo sa tuhod. Dumami ng dumami ang tao sa mundo. Sa pagdami ng tao, yung mundo naging napakasama sa paningin ng Diyos. Kasi yung mga tao po, sabi ng Diyos, sa Genesis chapter 6 verse 5, nakita ng Panginoon na napakasama ng tao sa lupa. At ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. So, napakasama na ng tao sa lupa. Nalungkot ang Diyos, napakasama na ng tao. Naging magulo. Sa pagdami ng tao, naging napakagulo ng mundo. Kaya nagpa siya ang Diyos na wasakin na yung tao, yung daigdig, sa pamamagitan ng baha. Yan yung kwento dun sa Noah's Ark, yung Noah's flood. Kaya nag-utos ang Diyos kay Noe. Nakakita ang Diyos ng isang taong matuwid. Siya po si Noe. Inutusan ng Diyos. Sabi, sa Genesis chapter 6 verse 14, gumawa ka ng isang daong na yari sa kahoy na gofer. Gumawa at pahiran mo ito ng alkitran sa loob at labas. Sabi, kahoy na gofer. Ano yung gofer? Sabi po ng mga scientist, yan yung uri ng kahoy na hindi basta-basta napapasok ng tubig. Pahiran mo ng alkitran sa loob at labas. Alkitran, yan po yung asfalto, yung ginagawang kalsada para hindi talaga pasukin ng tubig. Gawa po yan sa kahoy. Yan po yung instruction. Diyos ang nagbigay ng instruction kay Noe, gumawa ka ng isang daong. Si Noe, hindi lang po yan mag-isa. Si Noe, meron siyang asawa, 3 anak na lalaki, at yung 3 anak na lalaki, may mga asawa. 8 lahat sila na gumawa niya. Nagtulong-tulong silang gumawa ng daong. Bakit daong? Yung tao po, napakasama. Nagpa siyang Diyos gumawa ng daong para po dun sa mga, para maligtas si Noe, yung kanyang pamilya. At hindi lang siya, pati yung mga taong masasama, gusto ng Diyos, maligtas din. Kaya nga habang ginagawa yan ni Noe, matagal na panahong ginawa iyan. At habang ginagawa niya, ito po ang nakalagay sa Biblia. Si Noe, nangangaral sa mga tao. Sabi diyan sa 2 Pedro chapter 2 verse 5, at kung paanong ang matandang daigdig ay hindi niya pinatawad, bagaman iligtas si Noe na tagapangaral ng katwiran, kasama ng 7 iba pa, noong ang daigdig ng masasamang tao ay dinalhan ng baha. Tingnan niyo po iniligtas si Noe na tagapangaral ng katwiran. Si Noe daw, ang tawag kay Noe,
tagapangaral ng katwiran, preacher, tagapangaral, kasama ng 7 iba pa. Yung asawa niya, tsaka mga anak niya. Kasama. Nangaral po, tingnan niyo yung mga tao, ganyan po yung nangyari. Sabi ng Diyos, bakit na may hininga sa kanilang ilong, pumasok sa daong. Yung mga animal, sumunod, pumasok. Pero yung mga tao, nagtataka. Pero nangangaral si Noe sa mga tao. Kailangan yung baligtas. Yung mga tao sa isip nila, baliw si Noe. Sa madaling salita, hindi nila pinaniwalaan si Noe. Nung time na yan, yung tao hindi pa nakakita ng ulan. Ignorante pa ang tao sa ulan. Kasi, nung time po ni Adan at Eva, walang ulan noon. Kasi perfecto ang klima natin. Sa Bible po, pag binasa nyo, hamog lang yung dumidilig sa mga puno. Kasi hindi natin kailangan ng ulan dahil mahalumigmig na yung klima. Perfecto yung klima natin. Yung mga tao po, hindi pa nakakita ng ulan. So sa isip nila, baliw to si Noe. Saan manggagaling ang tubig? Tapos tinan nyo yung daong, nasa bundok, malayo sa dagat. Kaya kung iisipin mo, ay baliw to si Noe, imposible na magkaroon ng baha. Pero ano nangyari ayon sa Biblia? Sa ika-6 na raang taon ng buhay ni Noe, sa ika-6 na raang taon ng buhay ni Noe, si Noe daw po ay 600 years old. Sa ika-17 araw ng ika-2 buwan ng araw na iyon, umapaw ang lahat ng bukal. So saan po galing ang tubig? Umapaw ang lahat ng bukal mula sa malaking kalaliman. So galing po sa bukal. Alam niyo yung bukal? Sa mga probinsya, kusang lumalabas yung tubig sa ilalim ng lupa. Doon ang galing. At isa pa, umulan sa ibabaw ng, sabi dyan, at ang mga bintana ng langit ay nabuksan. May bintana na umulan sa ibabaw ng lupa sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Maaari magtaka kayo. Sabi ng iba, hindi totoo talaga ang Bible. Kasi wala naman taong nabubuhay na 600 years. So, peke ito. Pero hindi po. Noong unang panahon, mahaba ang buhay. Mamaya, explain ko kung bakit. Pero tingnan muna natin ito. Yung nabuksan po yung mga bukal sa malaking kalaliman. Sa galing ang tubig. Malayo sa dagat ang daong. Nasa bundok yung daong. Hindi po. Pero po, umapo ang lahat ng spring, bukal, mula sa malaking kalaliman. And then, nabuksan daw yung bintana ng langit. Ibig sabihin, umulan. Umulan. Yan. Ang bintana ng langit ay nabuksan. Kaya yung tao, nakakita ng ulan. Sabi nila, ko, may punta na tayo sa daong. Yan po. Ang problema ito. Yan. Ang problema, nasaraduhan na sila ng daong. Pagpunta nila, may resulta yan. Dapat na sila habang nangangaral si Noe. Ibig sabihin, nung nangangaral si Noe, bukas pa yung pintuan ng daong. Pwede pang pumasok kung sinong gusto. Pero, pag sarap na, pag-asa. Yan po ay resulta ng hindi paniniwala sa pangangaral ni Noe. Yung mga tao, maaaring sumisigaw, tulungan mo kami! Tulungan mo kami! Pero alam niyo po, nakakatakot na verse sa Bible. Nung time na yan, maaaring sumisigaw sila ng tulong, pero sabi ng Bible, tingnan niyo. Genesis 7:16. Ang mga sumakay ay lalaki at babae ng lahat ng laman. Pumasok sila, gaya ng iniutos sa kanya ng Diyos. Tingnan niyo po yung salitang ginamit sa Biblia. At siya'y ikinulong ng Panginoon sa loob. Yung ng Panginoon sa loob. Bakit kaya salitang ikinulong? Pwede namang sabihin ng Diyos na isinara ng Panginoon ang pinto. Pero ang sabi ng Diyos, ikinulong sila ng Diyos sa loob. Pag sabing kinulong, kunyari kayo, ikinulong ko kayo sa building na ito. Siyempre, ako may hawak ng susi. Hindi pwedeng kinulong ko kayo, kayo pa rin may hawak ng susi. Kinulong. Pero ito, kinulong sila ng Panginoon sa loob. Ibig sabihin, Diyos ang may access sa pinto. Sinara ng Diyos.
Ngayon, kung may gustong pumasok, makakapasok? Hindi. Kung kayo ikulong ko dito, may nagmamakaawa dyan sa labas, tawagin niyo pa ako. Pastor, pwede po ba makahiram ng susi? May gusto pong pumasok eh. Ngayon, kung may gustong lumabas, makakalabas? Hindi rin. Tatawagin niyo ulit ako. Pastor, pera naman po ng susi, may gustong lumabas? Depende sa akin. Kung bigay ko sa inyo yung susi, mapapapasok niyo, mapapalabas niyo ang sino man. Parang ganun dito. Sila ikinulong ng Panginoon sa loob. Ibig sabihin, kahit na nakita ni Noe, nag-iiyak yung mga tao, wala siyang magagawa. Bakit po? Diyos ang nagsara ng pinto. Naunawaan niyo po? Nakinig na sila. Kahit gustong pumasok ng mga tao, wala nang magawa si Noe. Diyos po ang nagsara ng pinto. Ang sabi ng Biblia, siya'y ikinulong ng Panginoon sa loob. Kahit magsisigaw ka dyan, wala na po. Kaya nga, napakahalaga nito. Habang may pagkakataon, samantalahin yung pagkakataon na ibinibigay ng Diyos sa atin para maligtas. Etong Bible seminar natin, maging halimbawa ito sa atin. Ito ay pagkakataon ng Diyos, samantalahin natin yung chance na ibinigay ng Diyos. Paano? Kung next week, wala na, rapture na, manghihinayang tayo. Sasabihin, tulungan, sarado na yung pintuan para sa kaligtasan. Wala na po yan. So, yung daong po, nagpalutang-lutang na lang. Kahit marunong ka pong lumangoy, hindi yan uubra. Nakalagay sa Biblia, sa Bible, sabi sa Genesis chapter 7, verse 19 and 20, at dumagsa ang tubig sa ibabaw ng lupa, at inapawan ang lahat ng matataas na mga bundok na nasa silong ng langit. Ang tubig ay umapaw sa mga bundok sa taas na 15 siko. Yung isang siko mula dito hanggang dito. Lahat po ng bundok inapawan. 15 siko. Kaya, nung panahon ng baha. Imagine niyo po ito. Yung mga animals, sumunod. Siguro malakas ang pakiramdam ng hayop. Alam nila may kalamidad. Kasi napapanood din naman siguro sa mga dokumentaryo eh. Ako po, nakita ko dun sa Bulkan Taal. Malapit kayo sa Taal. Pag pinanood nyo yung dokumentaryo, yung mga turista, pagdating doon, ano sabi nila? Bakit? Nagmamadali tayong bumalik. Pero, nakita nila yung mga ibon, nagpapanik. Kaya sabi nila, naku, may mangyayari. Nagpapanik daw po yung mga ibon. Hindi sila nagkamali. Pumutok yung Bulkang Taal. Nakaraang taon, di po ba? January, pumutok. Kaya naisip ko, sa sarili ko lang, buti pa yung hayop. May pakiramdam kung may mangyayaring kalamidad. Nung sa Nueva Ecija din po, nabasa ko din sa Facebook post, bago bumagyo yung napakalakas na karang taon din dun sa part na yun, nagpapanik din yung mga ibon, nagliliparan. Sabi, baka may mangyari, tahimik naman yung panahon. Pero bigla, dumating yung bagyo. Kaya naisip ko, buti pa yung animals, may pakiramdam siguro sila, siguro, na magkakaroon ng kalamidad. Nagpapanik sila, pero yung tao, manhid. Kahit na may babala na yung tao, ayaw pa rin makinig. Tingnan niyo po yung nangyari. Napahamak po yung mga tao. Napahamak yung napakaraming tao na binaliwala yung pangangaral ni Noe. Pero, sabi ng Biblia, iningatan ng Diyos si Noe at ang kaniyang pamilya sa loob. Bakit po iningatan sila? Sumunod sila
naniwala sila, pumasok sila sa daong. Ngayon pag-isipan natin, totoo kaya ang kwento ng baha nung panahon ni Noe? Malalaman natin sa Biblia, sa pamamagitan din ng verse na ito, malalaman natin kung nasaan ang daong. Sabi niya sa Genesis chapter 8 verse 4, nang ika-17 araw ng ika-7 buwan, sumadsad ang daong sa ibabaw ng mga bundok ng Ararat. Binanggit ng Biblia kung saan napunta yung daong. Anong bundok daw po? Mga bundok ng Ararat. Eksakto yung pagkakasabi ng Biblia. Mga. Plural siya. Mga. Bakit kaya mga? Yung bundok ng Ararat, kung titinan nyo, mga bundok ng Ararat, dalawa yung tuktok. May mababa, merong mas mataas na tuktok. Pero ang tanong, may bundok ng Ararat ba? May bundok ng Ararat. Kung talagang totoo yan, dapat may bundok ng Ararat. Meron po. Nasa Turkey. Yan. Mount Ararat. Yan. Sa katunayan, inaakyat yan ng mga archaeologist dahil pinag-aaralan nila yung daong. Panoorin nyo ito. Ayan po yung Mount Ararat. Kung titignan nyo, nagyayelo yung tuktok niya. 우리가 신명이 가장 유명한 성 중입니다. 창세기에 의하면 노아의 방주가 멈춘 곳이 이 아라밭이다. 이곳의 사람들은 아직도 자신들의 조상이 노아라고 믿는다. May tinatawag po dyan na Noah's Village. Which is that we call it for the Noah's Ark, and then we, for example, visit Noah's Village site. But it's a time of old time ago, many years ago, and they have for like Noah's family site. 마을의 한 소년이 말을 끌고 아라밭으로 올라가고 있었다. 소년이 오는 것은 아라랏을 탐사한 학자들의 리스팅되었다. 아라랏은 고고학자, 신학자, 지질학자들의 큰 관심거리다. Ararat süslü bir görünümde de düşünüyorum. İşte siyasi böyle bir Ararat. O yoksa şey yoksa. Noah Ark. Oh, this. Yeah. Yes. It's true? Yes? Oh. So, mandyan po yung Mount Ararat. Ang sabi ng Biblia, mga bundok ng Ararat. Naisip ko lang, bakit kaya dyan pa sa Ararat pinasadsad ng Diyos? Kung titinan nyo, kung isipin lang natin, puro yelo yan. Kung ayaw nating masira yung pagkain, nilalagay natin sa freezer. Parang napakalaking freezer niyan para ma-preserve yung daong na maging ebidensya natin sa pag-aaral ng Biblia. Yung Mount Ararat, natatakpan ng makapal na yelo. Pero po, inakyat yan ng isang tao, si Ferdinand Navarra. Isa po siya sa eyewitness ng daong. Noong 1929, si Navarra, siya po siyang French explorer. Pumutol siya ng piraso ng daong, pinasuri sa iba't ibang laboratorio, tugma, yung tagal ng baha. Panoorin natin si Ferdinand Navarra kasama yung kanyang anak, inakyat nila yung Mount Ararat. Climbing a mountaintop in eastern Turkey, hidden beneath an icy glacier, is an important link to our distant past. Reports say it's a 5,000-year-old wooden ship. This program will give us exciting information to shed the light on these questions that have puzzled historians for thousands of years. Could the ancient legends be true? Is this Noah's Ark? We're about to embark on a journey to find the answers to these and many other intriguing questions. In the mid-1950s, Mount Ararat finally gave up its first 20th century physical clue to the Ark's existence and whereabouts. It was to be the beginning of a series of modern-day successes in cracking the secrets of the Ark. A French demolition engineer named Ferdinand Navarra first became interested in the Ark while serving in the military as a young man. Navarra began the first of a series of expeditions to Mount Ararat in 1952. Early guides had abandoned me at the lower level of the mountain, and so I tried my best to proceed on my own. I was not able to find the ark exposed,
But I did see a massive dark shape frozen under the glassy ice. I knew then I would have to return to discover what it could be. Navarra did return in July of 1955, accompanied by his young son, Rafael. What we see here is actual footage filmed by Fernand Navarra and his son during their expedition. 1955 was a warm year with the Great Glacier went back. I know if I had a chance to reach the Ark, it would be now. It was Rafael who first spotted something. Navarra carefully lowered himself deep into a crevasse at the 13,500 foot level. The wood was easy to see, but was frozen into the ice. Till then, I had no idea how big it was. What Navarra chopped from the ice was a 5-foot hand-hewn wooden beam. I had dreamed of this. Rafael and I were excited like it was Christmas time. I tried to carry it down the mountain across my pack. It was very heavy. I could not keep my balance. We felt so bad that I had to cut the wood, but later I would have to cut it again to send out sample for testing. A proud moment and fulfillment of a long-held wish. But was this actually wood from Noah's Ark? It was determined that the type of wood Navarra found does not grow near Mount Ararat. As a matter of fact, there's not a forest within 300 miles of the mountain. Navarra himself had the hand-hewn wood that he had found tested in 3 different laboratories. Now he was told that its age was about 5,000 years, clearly in line with the biblical account of the flood. In 1959, we were flying jet fighters over Mount Ararat when we spotted what said to be Noah's Ark. It appeared to be a barge-like structure, a large boxcar type design that definitely appeared to be man-made. So, yan po, may mga nagsasabi, eyewitness sila nung daong. Pinaputol po ni Navarra, pinasuri sa iba't ibang laboratorio, kahoy na gopher. Ay, so, yun po, kasing tagal ng panahon ng baha. Wala pong puno doon po sa tuktok ng bundok, doon sa lugar na yun. Pero po, nakakuha sila ng sample, kasing tagal ng baha, tugma. Yan po ay ebidensya na totoo ang Biblia. Hindi alamat, hindi kwento-kwento yung baha ng panahon ni Noe. So, sagutin natin yung mga katanungan sa nangyaring baha. Meron ba talagang mga bundok ng Ararat? Meron nasa Turkey, nasagot na po yan. Ang Ararat. So, po. Saan ang galing ang tubig ng baha? Saan napunta ang tubig ng baha? So, titingnan natin, mayroon pa ba mga ebidensya sa nangyaring baha? So, tingnan po natin, pag-isipan po natin, medyo maliit. Ito na lang po, mas malaki. Yan. Yan. Pag-isipan natin yung mga tanong na ito. So, yan, nasagot na po yung iba. Ito, hindi pa. Saan napunta ang tubig ng baha? Kasi buong mundo, sipsipin ng lupa, hindi kaya dahil sobrang dami ng tubig. Saan kaya napunta yung tubig na yun? May sagot ang Biblia. Dito sa Awit chapter 33, verse 7. Sabi, kanyang tinipon ang mga tubig ng dagat na gaya ng isang bunton. Yung tubig daw, ginawang isang bunton. Mahirap maging bunton. Ang naiintindihan nating salitang bunton, sa palay, binubunton. Yung mga labahan nyo, nakabunton dyan. Pero yung tubig, mapaplat yun. Mawawala yun. Pero ito po ang sagot sa kabila. Sabi, sa pamamagitan ng hininga ng Diyos ay ibinigay ang yelo at ang malawak na tubig ay mabilis na namumuo. Pinatigas po ng Diyos yung tubig nung panahon ni Noe. Nasaan? Ito po sa South Pole and North Pole. Yan yung mga tubig nung panahon ni Noe. Nilagay dyan, sa pamamagitan ng hininga ng Diyos, ibinigay ang yelo, naipon po dito sa North Pole and South Pole. Yan. Kabundukan po yan ng yelo. Yan. Napunta po dyan yung tubig ng baha. Yan. At hindi lang po yan. So, nakalagay sa Biblia, sa Psalms 33 verse 7, inilagay niya ang mga kalaliman sa mga imbakan. Ano yung imbakan? Yan yung malalalim na bahagi ng dagat.
Naglagay ang Diyos ng malalalim na bahagi ng dagat, doon po napunta yung mga tubig ng baha. Kaya hindi siya awas-awas ngayon. Kaya sabi ng mga archaeologists, gaya na yun, meron tayong global warming, natutunaw na yung yelo. Tumataas po yung tubig. Pag natunaw yung lahat, tataas po ang tubig sa dagat. Kaya may mga lugar na kung saan nawawala na sa mapa dahil tumataas po yung tubig. Ngayon, may isa pa, kagaya nito, shell. Ito po ay matatagpuan natin sa dagat. Pero kung umakyat ka, nagbasag ng bato, may mga fossil na nakuha, kagaya nito. Sa bundok po yung bato, binasag, may mga shell. Maring masasabi natin, anong bumaha, humuwa yung tubig, naiwanan na sila doon sa tagal ng panahon. Naging fossil na lang siya. May nakuha din na fossil kagaya nito, isda, kinakain kapwa isda. Paano nakuha yung aktong yan? Siguro natakpan na sila ng putik. Pagkatapos pagbaha, natakpan na sila. Naging fossil na po sila. Ngayon, pag-isipan natin, bakit malalaki ang puno at ang mga hayop noong unang panahon? Bakit mahaba ang buhay ng tao noong unang panahon? Bakit 600? 900? Si Adan, 930. Yung pinakamatandang tao sa Biblia, 969. Bakit? Bakit may mga dambuhala? Tingnan muna natin yung buhay ng tao noong unang panahon. Mula kay Adan hanggang kay Noah. Mula kay Adan at Noe, hindi pa bumabaha. Bumaha po nung time ni Noah. Nung time na ito, perfecto ang klima. Nasira lang. Nung time na ito. So, nung time na yan, mahaba ang buhay ng tao. Pero pagkatapos ng baha, ayon sa Biblia po, makikita natin, pag chinek natin yung mga buhay nila, umikli. Kahapon, pinag-aralan natin, 70 hanggang 80 na lang. Yun po ay time ni King David. 100 years. Ngayon po, below 100 na lang tayo. Bihira na yung sumobra ng 100. Meron pong 300 sa Bible, si Enoch. Pero wala na pong sumobra pa dyan. Pagkatapos ng baha, umikli yung buhay ng tao. Bakit kaya? Dahil po dito. Yung mundo natin, ito yung atmosphere, may tinatawag na water layer sa labas ng mundo. May tubig sa labas ng mundo. Anong purpose? Protektahan yung earth mula sa delikadong sinag ng araw. Hindi direktang tumatama sa ating balat yung sikat ng araw. Dahil merong water layer sa labas ng mundo. So may dalawang tubig po. Tubig above water. Tubig na nasa itaas ng kalawakan at tubig na nasa ilalim ng kalawakan. Yung tubig na yan yung ilog, dagat. Mga dagat, ilog. Pero, nung time ni Noe, nawala na ito. Sabi ng Biblia, ang bintana ng langit ay nabuksan. Yan po yung ibinagsak dito sa lupa. Nung panahon ni Noe, ibinagsak sa lupa. So, paano natin nasabi na may dalawang anyo ng tubig na tubig sa labas ng kalawakan at tubig sa ilalim ng kalawakan? Nandito po. Nung creation, nung nilikha ng Diyos ang mundo. Sabi ng Biblia, Genesis 1, verse 6 and 7, sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig at paghiwalay nito ang tubig. Ginawa ng Diyos ang kalawakan at ibinukod ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan. Yan yung dagat. Mula sa tubig na nasa itaas ng kalawakan. At ito ay nangyari. May tubig sa ilalim ng kalawakan, yun yung dagat. At may tubig na nasa itaas ng kalawakan, yan yung water layer sa labas ng mundo na pumoprotekta sa atin sa sinag ng araw. Parang bulan. Mas maunawaan nyo. This model done with the world-famous artist Robert Summers. And this firmament is expressed as a bubble of water over the surface of the earth. Yes, we lost that bubble. We lost that firmament at the time of the flood. It collapsed. And the system to re-energize the Earth's magnetic field collapsed along with it. So, nawala po yan nung panahon ng baha, ibinagsak. So, anong epekto nito sa tao? Direkta nang tumatama sa atin yung mga delikadong sinag ng araw, kagaya po ng tinatawag na microwave. Yan. Infrared rays, visible rays, ultraviolet rays, X-ray, gamma rays, mga delikado yan sa ating balat. Kaya nga, kung may epekto sa ating balat, kahit bata pa kayo, pag lagi kayo nagbibilad sa araw, magmumukha kayong matanda. Pero kahit matanda ka na,
Pa-aircon ka lang, nasa opisina ka lang, hindi ka naglalabas, magmumukha kang bata. May epekto po yung sinag ng araw sa atin. Dahil dyan, umikli yung buhay ng tao. Kaya tinan natin noong unang panahon, hindi pa bumabaha. Tinan niyo po. Genesis chapter 5 verse 5. Ang lahat na naging araw ng buhay ni Adan ay 930 taon at siya'y namatay. Si Adan po, 930. Ang lahat na naging araw ni Seth, 912 taon at siya'y namatay. Ang lahat na naging araw ni Eno, 905 taon at siya'y namatay. Ang lahat na naging araw ni Kenan, 910 taon at siya'y namatay. Noon po yung hindi pa bumabaha. Pero pagkatapos ng baha, umikli na yung buhay ng tao. Bakit nagkaroon ng baha? Dahil nakasalanan yung tao. Naging makasalanan yung sanlibutan. Ang baha, bumaba na sa daong yung pamilya ni Noe. 8 lang silang naligtas. Bumuwa. Pag ang Diyos sa kanila. Sabi ng Biblia sa atin, aking pinagtitibay ang aking tipan sa inyo. Hindi ko nalilipulin ang lahat ng mga tao sa pamamagitan ng tubig, ng baha, at hindi na magkakaroon pa ng bahang magwawasak ng lupa. Yan ang sabi ng Diyos. Hindi na daw magkakaroon pa ng bahang magwawasak sa lupa, hindi na mauulit yung nangyari nung panahon ni Noe. Nung nahabong Manila. Pero hindi po yun bahang pandaigdigan. Baka kasi sabihin nyo, ay hindi, bumabaha pa rin sa barangay namin. Yun po ay patak-patak lang o pulo-pulong baha. Yung binabagitan nyo sa hindi na magkakaroon pa ng bahang magawasak ng lupa, yan yung pangdaigdigang baha. Gaya nung nangyari nung panahon ni Noe. Ano yung tanda? Sabi sa verse 13, inilalagay ko ang aking bahaghari sa ulap, at ito ay magiging tanda ng tipan ko at ng lupa. Yung rainbow, tanda yan na ibinigay ng Diyos sa tao na hindi niya nawawasakin ng daigdig sa pamamagitan ng baha. Wala ng baha. Dahil sa, yan, sinabi ng Diyos, rainbow. Ngayon, nakasulat yan sa Biblia, yung kwento ni Noe, may ebidensya. Ibig sabihin, totoo ang Biblia. Naunawa niyo po? Hindi kayo naniniwala ang totoo ito? So, kung nagdududa pa rin kayo, maraming evidence po. Kulang lang tayo sa time. Pero, kunan natin ang aral, yung baha. Bakit nagkaroon ng baha? Una, bakit sila nawasak? Nung panahon ni Noe, water judgment. Pero pag-isipan natin, bakit sila nawasak? Yung dapat, hindi sila naniwala. May pumasok ka sa daong, ligtas ka. Pero hindi sila naniwala. Nangaral si Noe, matagal na panahon, binaliwala nila. Kaya ano naging resulta? Pagkawasak. Napahamak sila. May paraan para maligtas. Saan yung kaligtasan? Daong. Yung daong sumisimbolo yan sa ating Panginoong Hesus sa panahon natin ngayon. Para maligtas, kailangan makilala natin si Jesus. Ano yung ginawa ni Jesus sa atin? Nung time na ito, daong. Kailangan pumasok sila sa daong para po sila maligtas. Ang problema, hindi sila naniwala. Matigas ang ulo nila. Kasi sa isip nila, imposible. So, sa panahon natin, kung titignan natin sa Bible, nagbigay ng babala. Sabi diyan, nasa pamagitan din ito, tinan niyo po ang daigdig noon ay inapawan ng tubig at nagunaw. Yun daw daigdig noon, yan po yung panahon ni Noe, inapawan ng tubig at nagunaw. Ngunit, tinan niyo po, ngunit, sa pamamagitan ng gayunding salita, ang kasalukuyang langit at lupa ay iningatan para sa apoy. Yun daw kung kasalukuyang langit at lupa, ibig sabihin yan, yung panahon natin ngayon, yung panahon natin, di ba wala na pong baha? Kasi may rainbow, wala na pong tubig. Wala nang paghuhukom sa tubig. Ano na? Paghuhukom sa apoy ang darating sa atin. Sabi diyan, ang kasalukuyang langit at lupa ay iningatan para sa apoy na inilalaan sa araw ng paghuhukom at sa paglipol sa masasamang tao. Pag-isipan natin yung panahon natin ngayon. Fire judgment na. Lahat po makasalanan. Ipinasya ng Diyos ang parusa sa paghuhukom sa apoy at impyerno. Nangangaral po, nag-aaral tayo ng Biblia, kailangan ng taong maligtas. Kailangan ng tao ng kaligtasan. Kung maniniwala tayo sa sinasabi ng Biblia, na kaligtasan, may pag-asa. Kung maniniwala ka sa Biblia, may tinuturo ang Biblia ang kaligtasan, maliligtas ka. Pero kung babaliwala
Yung kaligtasan? Wala po. Kaligtasan. Walang kaligtasan. Nagbabala ang Panginoong Jesus. Ito po. Sabi ng Biblia, kung paano sa mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Sapagkat kung paano sa mga araw na yun bago bumaha, sila'y kumakain at umiinom at nag-aasawa at pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang baha, tinangay silang lahat. Ay gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Bago po bumaha, anong ginagawa ng tao? Kumakain, umiinom, nag-aasawa, pinag-aasawa. Masama po ba ang bagay na yan o hindi? Masamang kumain o hindi? Hindi. Kumain po kayo kanina eh. Masama po ba mag-asawa? Uminom. Ako po, kaya iinom ko lang. So kung pag-iisipan natin, hindi yan masama. Ang masama dyan, verse 39. Hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Bakit hindi nila alam? Ang kasalanan po nila dyan, busy sila. Saan? Material na bagay. Busy po sila sa material things. Sila'y kumakain. Ngayon po, ang tao, imbitahan mo sa Bible seminar, ang sasabihin, ay, wala kaming kakainin pag nag-attend kami ng church. Ano nasa isip ng tao? Kakain lang ng almusal, anong isip? Ano kayang tanghalian natin mamaya? Ang hirap mag-isip ng lulutuin. Kakain lang ng tanghalian, ano kayang hapunan natin mamaya? Ano kayang lulutuin ko mamaya? Kakain pa lang po ng tanghalian, ng hapunan, kakain lang, ano kayang lulutuin natin bukas? Sa buong maghapon, halos doon na. Ano kayang kakain? Anong lulutuin? Saan tayo kukuha ng ganito? Busy ang tao. Yan, kumain, uminom, mag-asawa. Hindi nilalaman hanggang sa dumating ba. Yung kumain, uminom, mag-asawa, sumisimbolo po yan sa mga material na bagay. Nakalagay sa Biblia, ang kanilang kahihinatnan ay kapahamakan. Ang kanilang tiyan, ang kanilang Diyos. At ang kanilang kahiyan, ang kanilang kapurihan, nakatuon ang isip sa mga bagay na makalupa. Yung tiyan, pwedeng maging Diyos. Kung ang isip natin, puro na lang lamang tiyan. Hindi natin iniisip yung God. Maglaan po tayo ng time. Sabi, nakatuon ang isip sa mga bagay na makalupa. Marami nagsasabi, hindi. Mahal tayo ng Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. Hindi niya tayo wawasak. Hindi totoo yung impyerno. Walang impyerno, walang paghukom. Sabi po ng mga tao. Kasi ang Diyos ay pag-ibig. Pero po, kung titignan natin ang Biblia, tingnan ninyo. Awit, chapter 7, verse 11. Sabi diyan, ang Diyos ay hukom na matuwid. At isang Diyos na araw-araw ay may galit. Kung hindi magsisisi ang tao, iahasa ng Diyos ang tabak nito. Kanyang inihanda at iniumang ang kanyang palaso. Sabi, ang Diyos daw po ay hukom na matuwid. At isang Diyos na araw-araw ay may galit. Ang Diyos po ay pag-ibig. Pero hindi lang siya pag-ibig. Meron din siyang galit. Nakikita natin dun sa Noah's flood. Kung ang Diyos ay pag-ibig, bakit namatay yung mga tao? Bakit tao kung ang Diyos ay pag-ibig lang? Pag-isipan niyo. Nasaan ang pag-ibig ng Diyos dyan sa Noah's flood? Nandun po sa 8 na naniwala sa Diyos. Naligtas sila. Naranasan nila yung pag-ibig ng Diyos. Pero hindi lang po Diyos love. May galit. Yung mga tao na binaliwala yung warning ng God, naranasan nila yung puot at galit ng Diyos. Nawasak po sila. Yan ang sinasabi ng Biblia. Ngayon po, bihira na lang naririnig ito. Ang tinuturo ngayon sa simbahan, nyo. Kasi yun ang gustong marinig ng tao. Minsan, pag narinig natin ito, naku, grabe naman, nananakot naman kayo. Grabe naman. Pero yan po ang nakasulat sa Biblia. Minsan masakit, pero kailangan nating tanggapin. Bakit? Yan po ay nakasulat. Yan ay babala ng Diyos na nakalagay sa Biblia. Hindi yan isinulat dyan para takutin tayo, kundi para magsilbing babala sa atin. Huwag tayong mag-focus sa material things. So, magkakaroon ng fire judgment. Nagbigay ang Diyos ng example doon po sa Sodoma at Gomora. Tingnan niyo po. At buhat sa langit, nagpaulan ang Panginoon sa Sodoma at Gomora ng asupre at apoy. Ginunaw niya ang mga lungsod na iyon at ang buong libis at ang lahat na nakatira sa mga lungsod at tumutubo sa lupa. Yun pong Sodoma at Gomora, makasalanang lungsod. Pinaulan ng Diyos ng apoy at asupre.
Totoo yan. Kung ang Biblia ay totoo, dapat totoo yung Sodoma at Gomora. Ito po yung lugar ng Sodoma at Gomora. Totoo po yan. Yung lugar na yan, pinaulan ng Diyos ng asupre at apoy. Asupre, alam niyo po asupre? Yung lugar na yan, punong-puno ng asupre. Pero may mga nagsasabi, hindi daw totoo yan. Kasi yung asupre daw na nandyan, galing sa pumutok na bulkan. Pag pumutok ang bulkan, may sulfur na lumalabas. So para po illegal ay hindi. Yung sulfur dyan, ang paliwanag, may pumutok na bulkan dyan noong panahon. Pero po, pinag-aralan ng mga archaeologists, tingnan natin yung ebidensya na totoo ang Biblia. 스캔들을 따라 2005개의 유적 중 3개는 발굴됐습니다. 이 유적지들은 갑작스럽게 종말을 맞이했죠. So, very impressive. 그렇다는 것을 보여주고 있습니다. Everything that's mentioned in the Bible, the story of Sodom and Gomorrah, in terms of natural resources and geology and terrain, is still here. Hasn't changed very much as well. 그는 성경 속의 추자연적 자원 중 하나 등장하는 요한은 지금도 이곳의 천연 자원이라고 설명합니다. What do you think that is? That's almost pure sulfur. So, Pure sulfur. Very Sabi po, pure sulfur. Tingnan natin ulit. high quality. this is it. It's throughout the walls here. It's throughout, not just throughout the walls, throughout this whole area. The whole area is full of this stuff. Hey, look at a couple more of these babies. And I'll show you what happens. 이거 맞죠? 요한 거리들로 무엇을 보여주려는 건지는 알 수 없지만 점점 어두워지고 있으니 스토리겠죠. Pick it up, I'll show you. You know what happens to sulfur when you light it? Well, it lights. Catches fire. Okay. Okay, it smells. That's what it does. That's burning sulfur, otherwise known as brimstone. I didn't know what brimstone was. Well, brimstone just means burning stone in sort of medieval. Tingnan niyo po yung apoy ng burning stone, yung sulfur. Yung apoy, nag-iiba-iba ang kulay ng apoy, depende sa tindi ng init. Yan po ay hindi pula. Yung pula, yung orange, medyo mahina na yung apoy. Pag yung gasol nyo, paubos na. Pero pag blue, napakainit ng apoy na yan. Language. 막 유황을 열려로 썼단 말이에요. It's another part of the Bible which is remarkably found classic. And based on human reality. Then does that lend credibility to the idea of Sodom and Gomorrah actually happening? Well, it certainly makes it credible to the people in this region because they would remember something about the destruction of the city that may have happened possibly through a natural phenomenon or possibly through the intervention of God. So when they talk about fire and brimstone, this is what they got. So like that. 고시문학자 레이디 맥크리가 큰 구덩이 앞에서 기다리고 있었습니다. 그는 음해란의 최후의 순간을 볼 수 있는 연화초로 된 흙을 보여주었죠. So it's hard to know exactly what's going on. What's very clear is that we've got two burn layers. The burn layer right here, you can see chunks of charcoal. Yeah. Those are probably from the wooden beams that would have supported the roofs. This layer is between 20 and 30 centimeters thick. And that will naturally much hotter, what I'm interpreting is a hotter than layer. Wider is higher. Wider is hotter, and that's this ash. So this is not a small fire that got out of control. This is a huge fire that burned everything. It certainly shows up in every part of the city that we've excavated so far. And that would mean that this whole city was consumed in fire. That would certainly be a strong implication. It appears as if the entire city is burnt Right. and then abandoned. We don't have evidence of occupation after the destruction of this years. 이 유황은 결정체로서 고온으로 되거나 요리할 때 생기는 하얀색 황입니다. So kung titignan niyo yung picture, sinasabi po ng iba, yun daw pong sulfur doon sa Sodoma at Gomora, galing daw sa pumutok na bulkan. Hindi daw totoo yung Biblia.
Pero pinag-aralan po ng mga archaeologists, dinala nila, pinasuri, yun pong sulfur, galing sa mga bulkan sa buong mundo, ikinumpara, dun sa sulfur na nandun sa Sodoma at Gomorrah. 지구력 때문에 특정 지역에서 발생하는 자연 환경은 전혀 다를 것입니다. 샘플의 분석을 위해 실험실에 가져갔습니다. Yan pong analytical na yan. Yan po sinuri yung sulfur sa mga bulkan. Kasi may nagsasabing galing daw sa bulkan yung sulfur doon. Hindi daw totoo ang Bible. So, dinala dyan yung sulfur sa mga bulkan at doon sa Sodoma at Gomorrah. Sinuri po nila, nakita nila yung result. 각 시각은 바깥 부분을 제거하고 조심스럽게 분리하여 실험 준비를 했습니다. 놀라운 결과가 나왔습니다. 수도 98% 황이었습니다. 이런 황은 지구상 어디서도 찾아볼 수 없습니다. 하나님의 명령이 죄악이 팽배한 도시를 심판한 사실. Yan pong result, 98% po yung purity nung dun sa Sodoma at Gomorrah. Yan pong sa bulkan, 48% lang. 이 세상에 보여주기에 하늘이 남기는 표시가 바로 이 수도 높고 불에 탄 황입니다. 어떤 이들은 화산 폭발의 황이라고 비판하지만 화산 폭발의 황은 롱빅 타임으로 40% lang yung sulfur galing sa mga bulkan. Mas pure po yung galing dun sa Sodoma at Gomorrah. 결정체 모양 모습과 확연히 다른 것입니다. 가장 인상적이지만 고모라성에서 멸망한 인간의 조각이 So, makikita natin, talagang hindi pwedeng iligaw ang Biblia. Totoo po ito. So, dyan makikita natin, totoo ang mga Biblia. Noah's flood, Eden Garden, Noah's flood, Sodoma at Gomorrah. Bakit pinapakita sa atin ito? Sinasabi ito sa atin sa Biblia. Hindi para takutin tayo. Sabi ng Bible, hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kabagalang itinuturi ng iba, kundi matyaga sa inyo, na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Gusto ng Diyos, pinapakita ito sa atin para maligtas tayo, para wag tayong mapahamak. Maniwala tayo, totoo ang Biblia. Isa pa po, hahabulin ko, mabilis lang. Medyo mahaba po ito, pero tingnan natin kung aabutin natin. Tore ng Babel. Pagkatapos po ni Noe, ilang tao naligtas? Kailan Noe? 8. Ang sabi na kayo at magpakarami, punuin ninyo ang lupa. Yun ang utos ng Diyos. So, hindi na sila dapat matakot sa baha. Bakit? Merong rainbow. Pag nakita nila yung rainbow, matatakot pa ba sila na babaha? Hindi na. Kasi sabi ng Diyos, ibinibigay ko ang baghari sa ulap. At ito ay magiging tipan ko at ng lupa. So, dapat, maghiwa-hiwalay na sila, punuin nila yung lupa. Ngayon, tingnan natin yung nangyari sa Tore ng Babel. Dati, isa lang ang salita ng tao. Kasi 8 lang naman sila, tapos dumami. Isa lang. Genesis chapter 11, verse 1 and 2. Noon ang buong lupa ay isang wika at magkakatulad ang salita. Sa kanilang paglalakbay sa silangan, nakatagpo sila ng isang kapatagan sa lupain ng Shinar at sila'y tumira doon. Isa lang daw po ang wika at magkakatulad ang salita. Hindi ko alam kung ano yan, kung Tagalog ba o English. Basta sabi, isa lang ang wika. Nagkakaintindihan lahat ng tao. Ngayon, sabi ng Diyos, yan, sila dyan, sila'y nakatagpo ng isang kapatagan sa sinang Shinar at sila'y tumira doon. Verse 3, ito na yung kasalanan. Sinabi nila sa isa't isa, hali kayo, ating lutuing mabuti. At ang kanilang bato ay tisa at alkitran ng kanilang simento. Verse 4, sinabi nila, hali kayo, magtayo tayo ng isang lungsod at isang tore ng taluktok nito ay hanggang sa langit. Yan yung unang kasalanan nila. Pangalawa, gumawa tayo ng pangalan para sa ating mga sarili. Yan yung pangalawang kasalanan. Pangatlo, baka tayo magkawatak-watak sa ibabaw ng buong lupa. 3. Bakit kaya? Explain ko po sa inyo yung kasalanan ng tao nung Tore ng Babel. Una, sinabi nila sa isa't isa, hali kayo, magtayo tayo ng isang lungsod at isang tore ng taluktok ay hanggang sa langit. Gusto nila magtayo ng tore. Alam niyo ba kung bakit? Natakot po sila, baka bumaha ulit. Sa isip ng tao, naku, baka bumaha ulit. Gumawa tayo ng tore para pag bumaha, maliligtas tayo sa tubig. Ang tanong, may baha pa rin po ba? Ano yung tanda na hindi nababaha?
maaari habang nagpapakita yung rainbow araw-araw. Pero matigas ang ulo ng tao. Dahil sa takot, yung takot ay kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Once na sinabi ng Diyos, kailangan magtiwala ka sa words of God. Pero po, takot. Baka, magkaroon ng baha. Hindi po, promise ng God may wala ng baha. At sabi nila, gumawa tayo ng pangalan para sa ating mga sarili. Anong kasalanan dyan sa gumawa ng pangalan? Gusto nilang gumawa ng memorial. O gusto nilang maging sikat. Kilalanin sila. Sila yung gumawa ng tore. Ilalagay nila yung pangalan nila doon. Itaas nila yung pangalan nila pag umataas yan sa Diyos. Alam niyo po, isa lang dapat ang itinataas na pangalan. Yan yung pangalan ng Diyos. Kung sarili natin, gusto nating itaas yung pangalan, kasalanan sa Diyos. Halimbawa, may talento ako. Gusto kong mag-gitara. Marunong ako mag-gitara. Tapos sinabi ko sa sarili ko, gusto kong maging gitara para maging sikat ako. Ako ang pansinin ng mga tao. Ako ang para niyan. Dapat, Diyos, itaas natin. Hindi yung ating sarili. Sila, pangalan nila gustong itaas. And then sabi nila, baka tayo magkawatak-watak sa ibabaw ng buong lupa. Ano bang utos ng Diyos? Humayo na kayo at magpakarami. Ibig sabihin, ayaw nilang maghiwa-hiwalay. Pagsuway-puin sa salita ng Diyos. Punuin ninyo ang lupa. Maghiwa-hiwalay na kayo. Ayaw nila. Kaya ano nangyari? Dahil sa kasalanan, eto na po. Sumunod na verse. Sinabi ng Panginoon, tingnan ninyo. Sila'y iisang bayan at may isang wika. At ito'y pasimula pa lamang ng kanilang gagawin. At ngayon, walang makakapigil sa anumang kanilang binabalak gawin. Verse 7, hali kayo. Tayo bumaba at ating guluhin ang kanilang wika upang hindi nila maunawaan ang pananalita ng bawat isa. Kaya't ikinalat sila ng Panginoon sa ibabaw ng buong lupa at huminto sila sa pagtatayo ng lungsod. Sabi, ating guluhin ang kanilang wika upang hindi nila maunawaan ang isa't isa. Nag-iba-iba yung salita ng tao. Verse 9, kaya't ang pinangalan dito ay Babel. Ang ibig sabihin ng Babel, confusion, kaguluhan. Sapagkat doon ay ginulo ng Panginoon ng wika ng buong lupa at mula roon, ikinalat sila ng Panginoon sa ibabaw ng buong lupa. Nung iniba ng Diyos yung wika, hindi na sila nagkaintindihan. Kunya, pakiabot naman ng pisa, maaaring arinig niya, ang pangit mo. Ang pangit ako? Nagkagulo-gulo na po sila. Yung nagkakaintindihan, sila yung nagsama-sama. Kaya nga, dito lang sa Pilipinas, si Pastor Sanok, maaaring hindi nyo naintindihan minsan. Sabi, ayaw nga sa'yo, ano yun? Dito lang tayo sa Pilipinas, iba-iba na yung wika. Halimbawa, yung salitang mahal kita, sabi ng iba, parang sa ibang rinig ko, palangga ta ka. Kung di man din, palangga. Tinan niyo po. Dahil yan sa tore ng Babel. Ang makita na mo ng mahal kita ay galingan. Mahal kita, Ruben ang ka ay alalayan ka. Again, kaya. Mahal kita, gigumatan ako. So, nakita niyo po, iba-iba. Dito sa Pilipinas, iba-iba yung salita. At sa buong mundo, halos ang daming iba't ibang salita. Nagsimula yan dito po sa tore ng Babel. Iniba-iba yung wika ng tao dahil sa katigasan ng ulo ng tao. Yung naligtas ng baha, si Noe. Meron po siyang 3 anak na lalaki, Ham, Shem, at Japhet. Sabi ng Diyos, pagkatapos ng baha, humayo na kayo at magpakarami. So, si Japhet nagkaroon ng anak, Apo, Shem, anak Apo, Ham. Dumami yung mga lahi. Ano yan? Sila dumami. So, nung nakatagpo sila ng isang kapatagan, nagsama-sama po sila dyan. Dapat, naghiwa-hiwalay na sila. Pero nagsama-sama sila dyan. Nagtayo sila ng tore ng Babel. Dahil sa katigasan ng ulo, iniba ng Diyos yung wika. Doon na sila naghiwa-hiwalay pagkatapos ng tore ng Babel. Yung tore ng Babel, yung bakas niya nandun po sa Alay, in Iraq. May sumpayan, sabi sa Biblia. Sino mang magtayo, mamamatay. Kaya hanggang ngayon, walang nagtatayo ng tore ng Babel. Hindi pwedeng itayo po yan. So, yan yung kwento ng tore ng Babel. Naunawaan niyo po? Mabilis po ba ako magsalita? So, paumanin po. So, hahabulin natin isa na lang na ebidensya kung totoo ba talaga ang Biblia.
Yung tinatawag na Red Sea Crossing. Alam niyo po yung Red Sea Crossing? Nakapanood siguro tayo, familiar to sa inyo, kasi palabas yan sa TV. Si Moises, nahati yung dagat, tumawid yung mga Israelita. Tuwing Holy Week yata yan pinapapalabas, yung The Ten Commandments yata title niyan, kwentong pangbata, ginawang kwentong pangbata. Tingnan natin yung Biblia tungkol dyan. Pagkatapos, sa Exodus chapter 14, verse 21, pagkatapos, iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat at ipinaghiwalay ng Panginoon ang dagat sa pamamagitan ng isang malakas na hangin mula sa silangan sa buong magdamag. Tingnan niyo po at ang dagat ay ginawang tuyong lupa at ang tubig ay nahawi. Yung dagat daw, ginawang tuyong lupa at ang tubig ay nahawi. Yan. Yung mga Israelita, naging alipin sila sa Egypt sa loob ng 400 years. Dumaing sila sa Diyos, pinadala sa si Moises. Si Moises, inilabas sila sa Egypt para iligtas sila. Nakarating po sila sa Red Sea. Doon sa Red Sea, wala na silang tatawiran. Sa likod nila, hinabos sila ng Egyptian, mamamatay sila. Sa tulong ng Diyos, nahati yung dagat. Tingnan natin para mas maintindihan ninyo yung kwento. Kasi napapanood nyo naman ito sa TV, panoorin natin para mas maintindihan natin. So yan, si Moises. Simulan natin. Yan yung paglabas sa Egypt ng mga Israelita.
So, yun po yung kwento. Hinabol sila ng mga Egyptian. Nung pagtakas nila sa Egypt, nung tumatakas na sila, nakarating sila sa Red Sea, wala silang tatawiran. Tapos hinabol sila ng mga Egyptian. Sa harap nila, Red Sea, dagat. Sa likod nila, Egyptian na may mga karawahe. Pero sa kapangyarihan ng Diyos, nahawi ang dagat. Sabi diyan, ang dagat ay ginawang tuyong lupa at ang tubig ay nahawi. Pag-isipan natin ito ngayon. Totoo kaya ito? May mga ebidensya ba na nagpapatunay dito? Ito po yung last evidence natin. So, Biblia, kung ano yung nangyari. Sabi sa Bible, Exodus chapter 14 verse 25, kanyang nilagyan ng bara ang gulong ng kanilang mga karwahe. Kaya't ang mga iyon ay hirap na hirap sa pag-ikot. Kaya't sinabi ng mga Egyptyo, takbuhan na natin ng Israel, sapagkat ipinaglalaban sila ng Panginoon laban sa mga Egyptyo. Hinabol po ng mga Egyptian, yung mga Israelita, sakay ng karawahe. Binanggit sa Bible, kanyang nilagyan ng bara ang gulong ng kanilang mga karwahe. Kaya't ang mga iyon, hirap na hirap sa pag-ikot. Binanggit po yung gulong ng karawahe, hirap na hirap sa pag-ikot. Dahil, nakasulat yan sa Bible, konektado yan sa evidence na i-reveal sa atin ni God. Yun pong lugar kung saan sila tumawid, nakita po yung mga gulong ng karawahe. Sa tagal po ng panahon, nababalutan na po yan ng corals. Yung lugar, sinisid ng mga scuba diver. Sa unang pagkakataon, nilagyan nila ng robotic camera. Yung kamerang robot para ma-check yung ilalim, remote control, the remote, makikita nyo yung ebidensya kung ano yung natagpuan nilang evidence na nagkaroon talaga ng pagkawasak ng mga karawahi doon. So, panoorin natin ito para ma-check natin kung totoo ba talaga yung kwentong ito o haka-haka lang. Noong nagsimula ng taong 2000, inilubog sa tubig ng Discovery Negative ang isang robotic camera sa unang pagkakataon. Kaya na hindi ba ito nagawa? Wala bang nakarating dito na remote control camera? Gamit ang camera, nakita sa mga pagsisigasan ng maraming hugis at bagay na kawagis ng mga karawahe. Kabilang ang mga tunong coral ng mga babalutod, pabilog at patuwid ng mga baras na maraming magkakatikip at kakikitaan ng anumang pagkawasak. Ngayon kami ay nakakapaglibot gamit ang remote control camera. Paulit-ulit namin nakikita ang mga kakaibang hugis at anyo na gaya na nakikita niyo. Hindi lamang ito sa isang lugar, kundi makikita mo sila ng paulit-ulit. May mga pagkakataong makakita ka ng isang bagay na mukhang aksel, parang rayos at gulo. Kaya masasabi mo sa iyong sarili, oh, hindi ito coral. Ito isang coral na tumutubo sa isang bagay na gawang tao. Mula pa noong unang mga pagsasaliksik sa Nueva, isa sa mga natatanging anyo ang parating natatagpuan sa panabagat ng dagat. Isang payat na struktura ang hugis bilog ng aranesa, minsay nakabaliktad, at ang ilalim ay kinapitan ng coral, isang tubig na angkan at may pabilog na tugtog. Tuwing 90 degrees ang pagkakatayo nito sa pagitan ng isang bagay na mukhang aksel at gulong. Makikita mo ito sa iba't ibang paraan ng pagkakatayo at ang tsura nito ay ibang-iba sa karaniwang pagtubo ng coral. Sa gitna ng mga ito, kinunan ni Concha ng araw ng pabilog na bagay nito na nakakabit sa mukhang nabaling axle o nakatulog ng karwahe. Ang discovery nito ay mahalaga dahil sa dalawang dahilan. Una, naitala ni Concha ng hugis ng mga coral na inuulog. May mga sukat itong mawangis sa mga sinuunang ginagamit na karwahe ng mga Egyptyo. Direkta sa sinasabing pinagtawagan sa Nueva ng mga Israelita. Dalawa, ang pagkakatuglas na ito ay nagbigay din ng patunay sa mga naunang katibayan tungkol sa mga hugis-gulong na nadiskubre sa bagong baybayin ng dagat pula na talagang sumasang-ayon sa sinasabi ng Biblia. Tinuhayan ng Panginoon ng unang Egyptyo at kanyang inalisan ng gulong ang gandang mga karawahe.
Na makita natin, may evidence po. Sa katunayan, sinukat nila yung corals, yung bilog. Ikinumpara doon sa gulong na nandun sa National Museum, sa Cairo Museum, parehas po yung sukat noong mga karawahe. Doon sa sinaunang karawahe at yung coral, parehas po. Ngayon, pag-isipan natin, yung unang panahon, binanggit din sa Biblia kung anong ikinamatay ng paraon. Sa Bible po, yung paraon, siya yung hari. Doon, ang tawag po sa hari ng Egypt ay paraon. Hinabol po nila yung mga Israelita kasama yung hari nung time na yon. Binanggit kung anong ikinamatay ng paraon. Sabi, siya na sa dagat na pula ay humawi, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. At sa gitna nito, ang Israel ay pinaraan, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Tingnan niyo po ha. Ngunit nilunod si Faraon at ang kanyang hukbo sa pulang dagat, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Ano po ang kinamatay ng hari ng Paraon? Nilunod si Paraon. Nilunod. Sinabi din ng Biblia yung ikinamatay. Konektado din yan sa ebidensya natin ngayon. Yung mga namamatay na Paraon, inilalagay nila dito sa Cairo Museum. Yung mga Paraon na yan, pinipreserve nila yung katawan, ginagawang mummy. Ganyan, sa picture. Ganyan. Para sa kanila, mahalaga po ang hari nila. Kaya, hindi pwede pong galawin yan. Para sa kanila, national treasure yan. Hindi pwede. So, may isa, sa lahat ng paraon na nandyan sa Cairo Museum, may natatanging isa, nakakaiba. Ang pangalan niya, Menreptah. Yung paraon na normal, ganito ang itsura. Pag natuyo, naging mami, kulay brown o dark brown. Gaya niyan. Kompleto. Numipis lang siya, pero kompleto. Yung tenga, kompleto. Nandyan pa rin yung ilong. Numipis lang yung katawan. Wala na siyang laman. Balat na lang, natuyo. Pero, sa mga mami na nandyan, may kakaiba. Ito po, Menreptah. Tingnan nyo yung itsura niya. Yung mukha niya, nababad sa asin. Yun pong tenga niya, pansinin nyo yung tenga, kulang na. May bawas na yung tenga. Sa lahat ng paraon na nandun sa Cairo Museum, yan lang ang natatanging kakaiba. Pinuntahan po yan para makita natin ang actual, yung itsura. Tingnan po ninyo. Si Menreptah. So, tingnan nyo yung building. Yan po yung Cairo Museum. Kasi mamaya, may papakita ko sa inyo yung building. Nirenovate na yan. Ginawa na yung bago. Pero tingnan nyo. Yan. Yung mga bintana niya, pa ganyan-ganyan. Tapos yung tapat, so nakita nyo kanina may pader yung... So yan yung normal na mami. Yan yung tenga niya, si Menreptah. Tingnan niyo po, bawas ang tenga. Yan o. Pati yung paa niya, bawas din yung paa. Yan o, hiwa-hiwalay na yung laman niya doon sa paa. Masasabi natin siguro, baka may kumain dyan. O nalagas na siya dahil nabasa ng tubig. So may kita natin, tugma yung mga evidence na sinasabi ng Biblia. Nilunod si Paraon at ang kanyang hukbo. May mga nakita pong gulong na mga karawahe. Lunod ang ikinamatay ng Paraon. May Paraon, nabawas-bawas na yung kanyang mukha. Paano kaya na-preserve nila yan? Para po sa mga Egyptian, napakahalaga ng Paraon. Sabi ko nga sa inyo kanina, national treasure nila yan. Kamakailan lang po, April 3 this year, yung mga Paraon dun sa Cairo Museum, inilipat nila sa bagong National Museum. At alam niyo po yung paglipat, napakatindi ng preparasyon nila. Pwede namang isa kailan yan sa tricycle, gano'n na eh. Pero hindi. Nakalagay sa golden karawahe. Tapos po, may mga shock absorber yung mga karawahe para hindi maalog yung laman niya. Tapos habang nililipat, nagtutugtugan po sila. So tingnan ko lang po, kung nandito yung video natin, panoorin natin yung pag-transfer ng mga paraon nila papunta dun sa bagong National Museum nila. Naka-live po yan sa national TV nila.
May patay ba sa atin na ganyan ang ginagawa? Ganyang kabongga yung presentasyon nila? Sa atin, meron din mga turutot. Pero yan po, grabe yung paghahanda nila. Kaya hindi ako nagtataka kung paano nila na-preserve yung ganyan na tagal na panahon hanggang sa panahon natin ngayon dahil nakalagay sa Biblia. Yan ay ebidensya, totoo ang Biblia. Totoo po ang Bible. Walang kasinungalingan sa Bakit ito ipinakita sa atin ng Diyos? Sabi ng Biblia, ipinakita sa iyo ito upang makilala mo na ang Panginoong Diyos ay siyang Diyos. Wala nang iba liban sa Kanya. Bakit nakita natin yung evidence? Noah's flood, Noah's Ark, Eden Garden, Sodoma at Gomorrah. Totoo po yan. Isa lang ibig sabihin yan. Totoo ang Biblia. Kaya natin ipinapakita yung mga evidence para patunayang ang Biblia ay totoo. Ito po ay salita ng Diyos. Garden of Eden. Bakit nagkaroon ng Eden Garden? Ano ba? Simple lang. Kasalanan. Noah, dahil sa kasalanan ng tao. Babel Tower, nag-iba-iba yung wika dahil sa kasalanan ng tao. Maging Sodoma at Gomorrah, pinaulan ng apoy at asupre dahil sa kasalanan. Mga tapos na yan na pangyayari. May isa pang hindi nangyayari. Yung fire judgment. Mangyayari yan sa hinaharap dahil din po sa kasalanan ng tao. Kaya sana, yung pinag-aralan natin ngayon, isa lang ibig sabihin, totoo ang Biblia. Hindi tayo nag-aaral para lang dagdag kaalaman, kundi para maniwala tayong ito ay salita ng Diyos. Maaari, meron pa rin sa inyo, ay, nagdududa pa rin ako sa Bible. Huwag po kayong mag-alala. Bukas, pag-aaral yung mga karagdagan pang ebidensya na nagpapatunay na totoo ang Biblia. Dahil kulang tayo sa oras. Kahit na, yung 1 week evidence lang, kulang pa po sa atin pag-aralan natin yan. Kaya pinag-aaralan natin yung mga mahalagang bagay dito po sa Biblia. So hanggang dito lang po. So meron na lang po tayong ilang araw? 3 araw na lang. So sa 3 araw, pwedeng gumawa ng hadlang si Satan. Pwede siyang gumawa ng hadlang. Kailangan mapagtagumpayan niyo yung mga hadlang. Saka na lang yung mga hadlang na yan. Dahil totoo ang Biblia, maglaan po tayo ng oras para sa ating kaluluwa. Tayo pong lahat tayo mo ko at tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, na dakila at makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa oras na ito na ipinagkaloob mo po sa amin na napag-aralan po namin ang Biblia. Ang mga ebidensya na nagpapatunay na totoo ang Biblia. Panginoon, tulungan po kami sa patuloy na pag-aaral ng Biblia. Nawa, patuloy na buksan mo po ang puso ng bawat isa. Kung meron pa rin na hindi naniniwala na totoo ang Biblia at may mga katanungan tungkol sa Biblia, tulungan mo po na bukas, masagot po Panginoon ang mga katanungan nila. Sa iyo po kami nagtitiwala at umaasa. Ingatan mo din po ang bawat isa sa kanilang pag-uwi na makarating po sila ng maluwalhati at makabalik po sila bukas. Lord, salamat po sa dakilang pagkakataong ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So maraming salamat po.